In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat sa panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, muling pumunta si Jesus sa baybayin ng lawa ng Galilea. Sinundan siya ng napakaraming tao at sila'y tinuruan niya. Nagpatuloy siya ng paglakad at nakita niya si Levi na anak ni Alfeo, nakaupo sa paningilinan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig naman si Levi at sumunod. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Levi, nakisalo sa kanila ang maraming publikano at mga makasalanang sumunod sa kanya. Nakita ito ng ilang eskribang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo at tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit siya sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan? Narinig ito ni Jesus at siya ay sumagot, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Hebreo chapter 4 at sa unang linggo sa karaniwang panahon. Paggunita sa mahal na Birheng Maria tuwing Sabado. Ang ebanghelyo sa araw na ito mula kay San Marcos ay naglalarawan ng pagbibigay ni Jesus ng pagkakataon sa mga publikano at makasalanan. Ang kanyang mga salita hindi nangangailangan ng manggagamot. Ang walang sakit, kundi ang may sakit, ay nagpapaalala sa atin na ang pagmamahal at awa ng Diyos ay para sa lahat, lalo na sa mga naliligaw ng landas. Ang paggunita sa mahal na Birheng Maria tuwing Sabado ay nagtuturo sa atin ng pagiging mapagkumbaba at matiyaga sa paggawa ng kabutihan. Si Maria bilang ina ng awa ay modelo ng pananampalataya at patuloy na nagtuturo sa atin na manalig sa awa ng Diyos, lalo na sa gitna ng ating kahinaan at pagkukulang. Mga halimbawa ng nangyayari sa kasalukuyang panahon. Una, korupsyon sa lipunan. Katulad ng mga publikano noong panahon ni Jesus, maraming namumuno ang nalulong sa korupsyon. Solusyon, magkaroon ng transparency at panagutin ang mga leader sa kanilang tungkulin. Ang bawat isa ay dapat magsimula sa sarili sa pagiging matapat sa maliliit na bagay. Pangalawa, pagkakahiwa-hiwalay ng pamilya. Maraming pamilya ang naghihiwalay dahil sa mga maling desisyon, galit o kawalan ng pagkakaunawaan.
solusyon. Huwag matakot na magpakumbaba at magpatawad tulad ng halimbawa ni Jesus sa Ebanghelyo. Paglaganap ng fake news at impormasyon. Ang maling impormasyon ay nagiging sanhi ng kaguluhan at pagkatalo o pagkalito. Solusyon, magsaliksik ng tama at magbahagi lamang ng katotohanan kasabay ng pagtuturo ng pananampalataya. Paano natin mabibigyang lunas ang ating mga pagkakamali? Una, pag-amin ng kasalanan. Katulad ni Levi, ang unang hakbang ay ang pagtanggap ng pagkakamali at pagtugon sa tawag ng Diyos. Pangalawa, pagbabago ng landas. Ang pagsunod kay Jesus ay nangangahulugan paglisan sa maling gawi at pagyakap sa bagong buhay kasama ang Diyos. Pangatlo, pagiging bukas sa paggabay ng simbahan. Ang simbahan ay nag-aalok ng mga sakramento tulad ng kumpisal na nagbibigay sa atin ng biyaya upang magsimulang muli. Manalangin tayo para sa buong sangkatauhan. Ama naming mapagmahal, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, matutunan namin ang halaga ng awa at pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Gabayan mo kami upang yakapin ang pagbabagong loob at mahalin ang aming kapwa. Anuman ang kanilang estado sa buhay, sa pamamagitan ng panalangin ni Maria, ang aming ina, bigyan mo kami ng lakas na sundin ang iyong kalooban sa bawat araw-araw. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo. Amen. Tanong para sa sarili. Ano ang mga konkretong hakbang na maaari kong gawin upang maging mas mabuting tao at mabuting Katoliko? Paano ko may babahagi ang awa ng Diyos sa mga taong nangangailangan ng gabay? Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghelyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama nating pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghelyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In Domini Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!